Hi, good day. Today we were going to discuss yung Module 7 natin, Strategies to Manage Threat, and our lesson objectives. At the end of this module, the students should be able to identify and evaluate risk, reduce and eliminate harmful threat. Actually, yung ibang part nito, yung sa SWOT analysis, we already tackled this one during our face-to-face class. Pero mas i-elaborate ko lang siya para mas lalo niyong maintindihan. Sabi dito, the first step in risk analysis is to identify the existing and possible threat that you might face. This can come from different sources. So, para yung pinaka unang step sa risk analysis na tinatawag natin, dapat ma-identify muna natin ano ba yung mga posible at existing na mga threat na puwedeng kaharapin ng business natin. So, eto yung mga, scenario na puwedeng panggalingan 'no, nung threat natin. First one is yung human. So, puwedeng baka may mamatay, puwedeng may namatay, nagkaroon ng injury, or nagkaroon ng sakit ng isang empleyado 'no. So, isa 'yan sa puwedeng maging, threat sa business natin. Like for example, sa isang negosyo biglang namatay yung owner, tapos hindi man lang nakapagbilin sa other employee dahil small business lang naman. So, it can be ano, threat sa business kasi kung namatay yung owner at siya yung talagang nagma-manage nun, there is a possibility na ang maging result nun is magsara yung kumpanya. So, yun. Or else naman, nagkaroon ng sakit yung pinaka-manager. So, okey lang kung yung manager puwede natin siyang palitan kahit papaano puwedeng pumalit sa kanya yung supervisor. Pero ang pinakamahirap dito is kapagka yung pinaka-owner yung nagkaroon ng sakit or yung namatay, 'di ba? And o kaya naman nagkaroon ng injury yung mga ibang employee during peak hours. So, it can be threat also. And the next one is ayan, operational. Ah Disruptions to supplies and operation, loss of access to essential assets, or failure in distribution. Eto naman, when it comes on operational, puwedeng nagkakaroon ng problem, when it comes on the operation itself. Kasi malawak ang part ng operation, eh. Actually, we will discuss pa 'yan sa mga susunod pa na, topic. Puwede kasing ang pinaka-problem diyan is nawalan tayo ng, supply. So, mahihirapan create ng mga product kapag wala tayong, supply. Mahihirapan mag-operation yung pinaka-team natin kapagka may problem tayo sa supply and other assets natin. So, next one is reputational loss of customer or employee confidence or damage to market reputation, ayan. Sabi nga natin again, sobrang dali lang magbigay ng hindi naman as in super dali, pero mas madaling magbigay ng quality service kaysa mag-handle ng mga customer complaint. So, hindi kasi natin mapipigilan, hindi natin makokontrol kung ano yung mga negative, feedback na puwedeng sabihin ng ating mga customer, 'no? Kaya eto, it can be threat din sa atin, yung magkaroon tayo ng ano, umalis yung mga customers natin. Like for example, mga loyal customers natin, hindi na gusto yung service natin, nagkaroon ng big problem talaga and yet lumipat sila sa kakumpetensya natin. So isa yan sa pinakamalaking bagay na puwedeng kaharapin ng isang negosyo kasi kapag wala ka ng customer, there is a possibility na malugi ka, 'di ba? Or mahirapang kumita yung business mo. Ayan, hindi na confident yung mga employee sa mga dapat nilang gawin. So kapag hindi sila confident, hindi sila makakapagbigay ng magandang quality service with our customers. And then kapag hindi nakapagbigay ng quality service, there is a possibility na mawalan tayo ng customer. So madi-damage yung reputation ng kumpanya natin sa public, no? Sa mga customers natin masisira yung image. And the next one is ayan, failure of accountability, internal system control or fraud. So ito yung mga nangi-scam, 'no? Puwedeng it's either galing mismo sa loob ng kumpanya or galing sa labas. Tapos, nangi-scam sila or else nagkakaroon sila ng problem when it comes on financial statement, hindi nila inaayos. Yung mga manager wala ng accountability, 'di ba?
pangit na yung pinaka-sistema sa loob, hindi na nakokontrol yung mga expenses, hindi na alam saan napupunta yung mga pera, ayan. So karugtong din diyan siyempre 'yan yung mga project, ayan sabi dito puwede ring, paggalingan ng threat is yung mga project going over budget, taking tulong on key tasks or experiencing issue with product or service quality. Ayan, puwedeng meron tayong isang plano tapos, dapat ang budget natin dun 100,000 lang and then nag-over tayo naging 200,000 na yung nagagastos natin and yet hindi pa rin natatapos yung project. So, sobrang haba na nung pag-aasikaso natin dun sa isang project or else na-o-over na tayo sa budget kasi kailangan bilang isang, manager or isang business owner dapat, lagi tayo mahigpit when it comes on the finances, 'di ba? Ayan, tapos puwede rin dito pumasok yung mga nagkaka-issue na, nagkakaroon na ng experience na hindi maganda yung mga customers natin when it comes on our product or service, 'no, nawawala na yung quality. So, puwede yan maging threat sa business natin and kapag nangyari yan puro negative and bad impact ang ibinibigay natin sa customer, there is a possibility na magkaroon ng negative feedback and mawala sila yung mga customers natin at 'pag nawala again yun nga malulugi tayo or magsasara. And the next one is financial, business failure, stock market fluctuations, interest rate change or non-availability of funding. Ayan, hindi natin nama-manage ng maayos yung finances natin. Baka puwedeng dumarating na sa punto ng pagnenegosyo na mas marami na yung nailalabas natin kumpara sa kinikita natin. Kasi sa business, it's very important na talagang kumikita tayo. Although namumuhunan naman talaga tayo, like for example, gusto mo post sa Facebook, gusto mo mag-ano na um, mag-advertise, gano'n. Siyempre magbabayad ka naman talaga. Pero baka kasi kailangan din natin tignan kasi hindi puwedeng puro gastos tayo ng gastos, bayad tayo ng bayad sa advertising, and yet wala naman tayong nakukuhang customer, hindi puwede 'yun, 'no? So isa 'yan sa puwedeng maging problem ng isang business. Then technical, there is a possibility na yung ibang mga negosyo ayaw nilang mag-adapt sa mga new technologies or else, ayaw nila ng mga advanced technology, 'di ba? Ganyan yung nangyari sa Nokia brand. Hindi sila nag-adapt sa bagong technology. So, dati sobrang sikat nila and yet sa isang iglap bigla silang hindi biglang nalugi hanggang sa nagsara na lang. And then now, nakabalik naman sila sa market kaya lang hindi na sila masyadong tinatangkilik ng tao. And then 'yan kagaya nung discussion natin sa kabilang module natin 'no, yung mga natural disaster kagaya ng mga weather, natural disaster, disease kagaya ng pandemic 'di ba? Hindi natin inaasahan and yet nagsarado yung mga negosyo. So, pagka nagbaha, naglindol or pumutok yung bulkan, naapektuhan yung business natin, it can be threat to our business. At sometimes hindi natin siya maiiwasan pero puwede namang dapat mag-deal with it tayo sa kanila, gawan natin ng, solusyon. Kung ano man yung mga problemang dumating or else dapat paghandaan natin. Kung alam naman na natin na paparating kagaya ng mga bagyo, 'di ba? Hindi natin mapipigilan 'yan, pero mapaghahandaan naman natin. And then next one is yung sa political side, ayan. Yung mga changes sa mga tax, dati walang VAT, biglang nagkaroon, 'di ba? Dati mababa lang yung mga taxes and then yet biglang tumaas. Yung mga gano'n, yung mga changes when it comes on taxes, talaga nakakaapekto 'yan sa ating business. Lalo na kung hindi naman gano'n kalaki ang negosyo natin and then, kaunti lang ang kinikita 'no? And then government policy, kasi yung mga government policy natin hindi naman 'yan stable. Madalas kapag iba na yung nakaupo na mayor, iba na yung nakaupong presidente, there is a possibility na may changes talaga sa government policy, 'di ba? Then foreign influence, example, ang negosyo mo dati ay, eat all you can kaso biglang nauso yung ano, biglang nauso yung mga ramen. So, puwedeng kung hindi na makakaalan yung business mo sa gano'n, so puwede kang malugi, 'no? Kaya nga ano, talagang malaki yung effect nun ng mga foreign influence, kagaya ng mga ramen, milk tea, 'di ba? So, malaki epekto 'yan sa business industry natin. And the next one is yung mga structural, dangerous chemicals, poor lighting, ayan. Sa isang negosyo, kapag yung pinaka-establishment mo
may mga mapanganib na chemicals na puwedeng matapunan yung mga empleyado or else the customers, maihalo sa pagkain. So, it can be threat to our business. Pangit yung lightning, yung mga boxes na hindi nakaayos, puwedeng malaglag 'no. So, or any other sabi nga dito, any situation where stock products or technology can be harmed. Puwede maging mapanganib para sa mga guests, sa empleyado or yung mga product natin 'no. Sa structural 'yan papasok. Kasi 'di ba may mga ibang negosyo na yung chemical na ihalo nila sa, pagkain. So anong nangyari, nakain ng customer, namatay yung customer. So it will affect, babalik yun dito sa ano natin, reputational 'no. Mada-damage yung reputation natin in sa market. So, 'yan yung mga bagay, 'yan yung 10 basic na mga bagay na puwedeng makaapekto sa threat and kailangan i-address 'to sa risk analysis. Actually, sabi nga nila 'no, wala naman talagang ano, perfect na risk management in every company. Talagang pinag-aaralan at pinag-iisipan 'yan kasi nga again, wala namang 100% completely effective na risk management approach sa bawat company. That's why may mga tools tayo na kailangan gamitin kagaya nga ng SWOT analysis, 'di ba? For us to determine kung ano ba yung mga strength, weaknesses, opportunities, and threat ng ating company. So, like for example, yung ito actually pinag-aralan na natin 'to sa classroom 'no, ulitin lang natin. Ayan, ito yung strength, weaknesses is those are the things na internal and it can be controlled. Kumbaga ito yung mga bagay na nasa loob ng company na kalakasan ng company yung strength and then yung weaknesses is yung kahinaan ng company. But it can be controlled. Kasi yung mga weakness na yan, kapag na-identify natin siya, pwede natin siyang gawan ng solusyon para ma-turn natin into positive. 'Di ba? And then yung opportunities and threat naman, those are the things na tinatawag natin na external factor. Again, yung strength and weaknesses is internal factors and it can be controlled. Ang opportunities and threat naman, those are the external factors and uncontrollable. Meaning, talagang posibleng hindi natin siya kayang makontrol. Darating at darating siya kahit ayaw natin. Pero pwede naman natin siya mapaghandaan, kaya kailangan natin ngang mapag-aralan yung mga bagay na 'to. Like for example, ayan sa strength natin, ah, sabi dito internal resources such as skilled, knowledgeable workers. Yeah, it can be our strength sa company natin na magkaroon tayo ng mga knowledgeable and skilled workers. Kaya nga kailangan when it comes on the hiring process, it's very important na talagang mamili tayo ng mga karapat-dapat na empleyado para sa ating company, 'no? And next one, dito naman sa weaknesses, things your competitors do better than you. Ayan, ito yung mga bagay na wala sa kumpanya natin pero ginagawa ng competitors natin. Yeah, it can be our weakness. Pero kapag na-identify mo yung mga bagay na yun, pwede mo siyang pag-aralan at gawan ng paraan paano ba natin mai-improve yung weakness natin na 'to. 'Di ba? Kagaya niyan, yung resources, limitations, unclear unique selling proposition, things your company lack, 'di ba? Halimbawa ito, limited yung mga resources natin, eh di puwede naman maghanap tayo ng other supplier or else maghanap tayo ng other resources, 'di ba? Para kung 'yan yung weakness natin, ma-improve natin siya. Kasi yung mga weaknesses na 'yan, hindi naman 'yan habang buhay weakness. Kasi nga again, it can be controlled. 'Di ba? Kagaya rin ng mga strength, kung 'yan yung kalakasan ng company natin, kailangan ma-maintain natin siya. Kailangan makontrol natin siya para mas lalo pang mamayagpag yung company natin. And the next one, eto naman sa opportunities, ang example dito is few competitors in your area. Yeah, it can be opportunities lalo na kapag kaunti lang yung mga kakumpetensya mo sa isang area. But again, it's a case-to-case basis. Kasi nga sabi ko 'di ba, sa feasibility pinag-aaralan, is it feasible ba na yung isang location na 'to is talaga bang kikita yung negosyo natin dito? Kasi hindi porket kaunti lang ang kakumpetensya mo dun sa lugar na yun is applicable na siya for business. Kasi marami ka pang dapat i-consider depende kung ano yung klase ng negosyo mo. Kasi case to case, scenario 'to, eh. But mas malaki pa rin yung opportunity na kapag talagang kaunti yung nagtitinda dun, eh, talagang mas malaki yung chance na puwedeng yung mga customer is sa'yo bumili. 'Di ba?
Pero again, it's a case-to-case basis kasi there is a possibility na baka kaunti yung nagtitinda do'n, kasi baka talagang wala namang bumibili. So, dapat mo rin tignan at pag-aralan, 'di ba? The next one is press media or coverage of your company, especially ngayon yung mga content creator, 'di ba, sa mga TikTok, Facebook, ayan. Malaking opportunity yan sa business natin kapag yung negosyo natin is na-publish sa mga media coverage or yung mga na ano siya, na ano ng mga content creator. Kasi nga po, kapag once na na-release siya sa media or sa mga different different platforms today, is mas lalong makikilala yung negosyo ninyo and there is a possibility na mas maraming bumili sa negosyo ninyo. Pero dapat as a content creator, you should be responsible in giving an honest, review sa mga businesses. Kasi nga 'di ba madalas nakikita natin sa TikTok minsan, nagiging OA yung mga review ng mga content creator and then pag visit mo dun sa area hindi naman pala ganun kasarap. But anyway, it's a kind of opportunity pa rin with the business kapagka na-publish talaga sa ng media or ng mga content creator yung negosyo mo. Kasi there is a possibility na, yun nga, maraming bumili, ah, sa business mo. And then next one is yung ayan, changing regulatory environment, negative press media coverage, changing customer attitude towards your company. Ayan, isa yan sa talagang ang hirap kontrolin, yung mga negative feedback from our customers. Minsan kasi hindi naman madalas, but this is the reality. Sometimes there are some other customers na ibinigay mo na lahat ng gusto, pero nagkakaroon pa rin ng negative feedback. And sad to say, talagang napakahirap siyang kontrolin. Tapos, kapag yan ay na-post pa sa social media, malaking epekto talaga siya. Like for example, yung nangyari ngayon sa Balay Dako, 'di ba? Ah, Talagang nagkaroon ng negative impact sa business nila yun kasi dinumog sila sa social media. Sobrang bilis ng takbo ng negative feedback sa social media nowadays. And then yung mga pag-usbong ng maraming kakumpetensya sa isang area. So uncontrollable din 'yan, 'no? It can be threat also kasi pwede tayong malugi kapag sobrang may mga iba pang kumpanya na nag-usbungan dun sa area tapos mas mura or mas maganda yung services and product nila. And then yung mga natural disaster na hindi natin mapipigilan. So, pwede rin yung makaapekto sa business natin. But anyway, this is all for our topic for today. If you have any question, feel free to ask me during our face-to-face class. Thank you so much. Bye.